Good day, this is Victor, and our verse for today can be seen at 1 Kings chapter 17 verse 13 to 16. It is about faith challenge. Do you still believe in divine miracles even in tough times for provision? I will read the references. 1 Kings chapter 17 verse 13 of the King James Version. And Elijah said unto her, Fear not, go and do as thou hast said, but make me thereof a little cake first, and make it unto me, and after make for thee and for thy son. Verse 14. For thus says the Lord God of Israel, the barrel of meal shall not waste, neither shall the cruse of oil fail. So you can see that it will not fail. Then in verse 14, then now we go to verse 15. And she went and did according to the saying of Elijah. She and he and her house did many days. Verse 16. And the barrel of meal wasted not, neither did the cruse of oil fail, according to the word of the Lord, which he spake by Elijah. Time and time again, not only in the New Testament, even in the Old Testament, God is communicating to all of us. How many years have passed? God is still continuing to communicate with us through His Holy Spirit, through His prophets. Why do we need a prophet? It is to confirm that what will happen. Mga kapatid, ang hamon sa ating pananampalataya, nananampalataya ka pa ba na merong mga milagro mula sa Diyos? Lalo-lalo na sa matinding panahon para sa pangangailangan. Sabi ko kanina, do you still believe? Nananampalataya ka pa ba? Pakinggan nyo. Nagpadala ng sugo ang Panginoon ng isang propeta na ang pangalan niya Elijah. Sa Tagalog, ang translation kong ginamit, Elias. Tagutom ang Israel ng 3 taon na tagtuyo, walang ulan. Lapastangan sa Diyos ang ginagawa ni Haring Ahab, kasabwat niya ang kanyang asawa na si Queen Jezebel. Ngayon, naging tagutom, ang lingkod ng Diyos ay nagutom din kasi nagtago siya doon sa disyerto na pinapakain siya ng mga uwak, miraculously mga uwak, nagdadala ng tinapay sa kanya. So, ang nangyari, kumuha tayo ng verse mula verse 13, hanggang verse 16. Ang nangyari, pakinggan nyo itong Tagalog. Sinabi ni Elias dun sa balo na babae, ito yung Tagalog. Sinabi ni Elias sa kanya, huwag kang matakot, pumunta ka at gawin ang sinabi mo. Pero magluto ka muna ng maliit na tinapay at dalhin mo sa akin. At pagkatapos, magluto ka ng para sa inyo ng anak mo. Verse 14, dahil sinabi ni Yahweh, ng Diyos ng Israel, hindi mauubusan ng laman ang banga ng harina,
maging ang lalagyan ng mantika ay hindi hihinto sa pagdaloy hanggang magpadala si Yahweh ng ulan sa buong lupain. Kaya mga kapatid, sabi niya, ganito yan, sa verse 15, pagkatapos ginawa niya ang sinabi ni Elias at siya, si Elias at ang bata ay kumain ng maraming araw. Verse 16, hindi naubos ang harina ng banga, maging ang mantika sa lalagyan ay hindi huminto ang pagdaloy o sa pagdaloy na siyang sinabi ni Yahweh sa pamamagitan ni Elias. Mga kapatid, gumagamit pa rin ang Diyos ng milagro. Sa panahon ngayon, nag-showdown. Kung ang Diyos ay may lingkod, nagpapakita ng miracles, ganun din ang kaaway. Ingat lang po kayo. Pero kadalasan, pag totoong lingkod ng Diyos, hindi nagdadagdag, hindi nagbabawas sa Biblia. Pag nagbanggit tayo ng tungkol sa salita ng Diyos, kailangan may ehemplo at binabasa ang salita ng Diyos para siguradong sa Diyos galing ang milagro. Mararamdaman niya, madadama niya kung totoo ang sinasabi. Kaya itong nilid sa akin ni Lord para i-share sa atin. Alam niyo kung bakit? Kasi naranasan po namin yung ganyan. Minsan, alam mong kakapusin ka, magugulat ka, magpapadala ang Diyos ng provision. Ganito yan mga kapatid. Manalangin tayo. Lord, i-bless mo ang mga taong nangangailangan ngayon, higit pa sa aming kapasidad tumulong. Minsan, Lord, gusto namin tumulong sa mga wala, hindi namin matulungan. Minsan naman, natutulungan din namin. Pero ang pinakadahilan kaya natutulungan namin dahil din sa iyo. Kung hindi man kami ang makatulong, gumamit ka ng taong makakatulong. In the name of Jesus Christ, provide for them as what happened to Elijah. Yun lang po ang ating short prayer at alam ko, magpo-provide si Lord sa iyo. Ngayon, tinanong mo, do miracles happen today? Yes. Yes. And yes. Minsan, gumagamit ang Diyos ng mga sitwasyon na kahit kami, hindi kami exempted, nangangailangan din. Pero hindi sinabi ng Diyos habang buhay kang nangangailangan. Minsan piniprepare ka ng Lord for a greater blessing. Ang na-highlight doon, sumasagot ang Diyos because gusto niyang pakita ang Diyos ay totoong buhay. Lalo na pag binabanggit mo ang pangalan ni Hesukristo. Sa ngalan ni Hesukristo. Sabi nga dito, sa John chapter 14, paborito ko i-quote to, pero babasahin ko na po yung Tagalog para hindi na ako magsasalin. John 14 verse 13, sabi niya, anuman ang inyong hingin sa aking pangalan, gagawin ko upang ang Ama ay maluwalhati sa Anak. So, ang ganda ng promise, no, sa aklat ni Juan,
Ulitin ko, anuman ang inyong hingin sa aking pangalan, gagawin ko upang ang Ama ay maluwalhati sa anak. Ang isang pinaka-concrete reason why Jesus Christ promised this, that He answers prayer in order to glorify the Father. Kasi pag nag-glorify ang Father in heaven, mag-glorify din si Jesus. So mga kapatid, do you want Jesus to be glorified? Do you want the Father in heaven to be glorified? Ask anything in His name, lalo na sa larangan ng pangangailangan. Hindi tayo bibiguin ng Diyos. Good day, bye-bye.